Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-30 linggo ng taon. At tayo naiiyahan ng ating Panginoon na tayo ay magbago sa ating sarili. At ito'y magagawa lang natin kung bubuksan natin ang ating mga mata, ang ating kaisipan upang nakita natin ang ating Panginoon at ang ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, lumabas sa Jericho si Jesus kasama ang kanyang mga alagad at ang makapal na tao. Ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang kuluping bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya iyon ay si Jesus sa taga-Nazaret. Siya ay malakas sa sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." Siya ay sinaway ng marami upang tumahimik, ngunit lalo pang nilakasan ang kanyang sigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Tumigil si Jesus at nagsabi, "Tawagin ninyo siya." Tinawag nila ang bulag na ang wika, "Lakasan ang iyong loob. Tumindig ka, tinatawag ka niya." Inihagis ang kanyang malaman, lumukso at lumapit kay Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Guro," anang bulag, "ako sana'y makakita." Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, "Sulong, iniligtas ka ng iyong pananampalataya." Kapag dakay nakakita siya at naglakad upang sumunod kay Jesus. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Pinamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakagandang pakinggan ang sinabi ng ating Panginoon. Humayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka na ang ibig sabihin, ito ay tanda ng pagtunay na pagbabago. At ang pagbabagong ito ay nakasalalay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at sa pananampalataya ng tao. Maaaring tayo magbago, subalit kinakailangan natin ng Diyos. Kung tayo nagbabago lamang sa pamamagitan ng lakas ng ating sarili, maaaring ang pagbabagong ito ay hindi magpatuloy. Subalit kung kasama natin ang Diyos, kung Siya ang nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa atin, sa ating pagbabago, ang pagbabagong ito ay magpapatuloy hanggang ang ating buhay ay maging maayos sa pagsunod sa aral ng ating Panginoon. Maaaring sabihin natin na mayroon tayong Diyos, mayroon tayong pananampalataya. Subalit kung minsan kahit mayroon tayo nito, tayo pa rin ay nananatiling bulag kung hindi natin isinasabuhay ang aral ng ating Panginoon. Sinasabi nga nila, the greatest blindness is the failure to see God in His creation. Na tayo ay magiging bulag kung hindi natin nakikita yung kabutihan sa ating paligid. Kung hindi natin nakikita ang ating Panginoon sa ating kapwa, tayo pa rin ay magiging bulag. Kahit tayo ay napakaliwanag ng ating paningin, kung ayaw nating tingnan ang kabutihan, ang mga magagandang bagay sa ating paligid, hindi pa rin natin makikita ang tunay na biyaya at kalooban ng ating Panginoon. Kaya dapat lamang natin buksan ang ating isipan, buksan ang ating kalooban,
buksan ang ating sarili upang makakita tayo ng lahat ng bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos at ito magiging daan ng ating pagbabago. Ang kwento sa buhay ng pulubi at bulag na si Bartimeo. Siya ay isang pulubi. Siya ay isang bulag. Siya ay naroon nakaupo sa tabi ng daan. Nagpapalimos, naghihirap. Marami sa atin na ganito rin ang karanasan. Maaring ang ating paningin ay napakaliwanag. Subalit marami sa atin ang bulag sapagkat ayaw nating tingnan ang ating paligid. Maaring tayo bulag sapagkat mahina ang ating pananampalataya. O kaya wala tayong pananampalataya. O kaya yung buhay at aral ng ating Panginoon ay ayaw nating ilagay sa ating sarili at hindi siya ang nagiging gabay sa ating buhay, sa ating pakikipagkapwa. Maaring tayo bulag dahil dun sa mga ambisyon natin. Nabubulag tayo sapagkat hindi na natin nakikita yung mga tao sa ating paligid dahil dun sa ambisyon natin na makuha. Kaya't yung mga tao ay hindi natin nakikita. Maaring tayo bulag dahil tayo naghahangad ng masigit na kapangyarihan. At ang kapangyarihan ito ang nagiging daan upang mayroon na tayong nasasaktan, mayroon na tayong nasasagasaan. At dahil dito, hindi natin sila nakikita. Maaring may mga bulag pa rin sapagkat sila nagiging makasarili. At dahil ang kanilang nakikita lamang ay yung kanilang pansarili, hindi nila nakikita yung pangangailangan ng iba. Yung iba ay bulag sapagkat napakataas na kanilang pride. At dahil napakataas, hindi nila nakikita na may mga taong mas higit sa kanila, higit sa kaalaman, higit sa kabutihan, na maaaring tumulong sa kanila o kaya ay tulungan ang mga taong ito. Dahil dito, sila pa rin ay mga bulag. Ang pagiging bulag ng mga taong ito, ang nagiging daan upang sila'y mapalayo sa Diyos. Sila ay nabubuhay sa kadiliman, complete darkness at complete sadness. Wala silang kaligayahan sapagkat madilim ang kalang buhay at ganun din ang kalang paligid. Minamahal kong mga kapatid, napakaganda ng paanyaya ng banal na ebanghelyo ngayon ng repentance at conversion, pagbabago sa ating sarili at ganun din upang sa ganun ang ating mga kasalanan ay ating alisan o kalimutan at pagkatapos magkaroon tayo ng panibagong buhay. Magagawa lamang natin ito kung bubuksan natin ang ating mga mata. Makikita natin ang lahat ng kabutihan sa ating paligid. Makikita natin yung mga tao na naroon sa ating paligid na maaaring tumulong sa ating pagbabago. Katulad ni Bartimeo sa banal na ebanghelyo ngayon, nang makita niya at mapakinggan ang ating Panginoon na dumadaan. Anong ginawa ni Bartimeo? Siya ay sumigaw. Sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ganon din, minamahal ko mga kapatid. Magkakaroon lang tayo ng simula ng ating pagbabago kung aaminin natin na tayo nangangailangan ng tulong at lalong higit tulong na nanggagaling sa Diyos. Tayo ay humingi ng awa. Tayo ay humingi ng habag sa ating Panginoon. At doon lamang magsisimula ang tunay nating pagbabago. Ang ganda ng process ng pagbabago ni Bartimeo sa banal na ebanghelyo. Sinasabi sa banal na ebanghelyo, nang tinawag siya ng ating Panginoon, inalis niya yung kanyang mga balabal. Yung mga balabal na halos hindi siya makagalaw. Pagkatapos siya maalis yung mga balabal na yon, siya ay lumukso at pagkatapos ay lumapit, sumunod sa ating Panginoon. Kung magagawa lamang natin ito, minamahal ko mga kapatid,
Ito ang simula na tayo ay maaring magbago sa ating sarili. Kung matatanggal ba yung mga balabal sa ating sarili na nakapulupot sa atin, na nahihirapan tayong magbago at lumapit sa ating Panginoon. Maaring nakapulupot sa atin ay yung ating pagkamakasarili, yung ating kayabangan na kuminsan, na ayaw natin na tumanggap ng iba, na tayo lamang na hindi natin nangangailangan ng ating kapwa at ng ating Panginoon. Maaring ang ating nakapulupot sa atin ay yung mga kasalanan natin na ayaw nating pagsisihan. Maaring yung balabal na nakapulupot sa atin ay yung masama nating bisyo, yung ating masamang panalita na nakakasakit ng damdamin ng ating kapwa, nakakasakit physically at emotionally. At dahil dito'y nawawalan tayo ng pakikipagkapwa, nawawalan tayo ng mga kaibigan. Maaaring ang pumupulupot sa atin ay yung ayaw nating bumaba sa ating pride. At dahil dito, hindi na natin nakikita yung ating kapwa. Minamahal ko mga kapatid, kung maalis lamang natin ang mga balabal na yan na nakapulupot sa ating sarili, doon lamang tayo makakagawa ng paglukso. Na ang ibig sabihin ng lumukso ay nais nating magbago agad-agad. At ito'y magagawa lamang natin. Sa ating paglukso ay gumagawa tayo ng hakbang. At yung hakbang na yan ay magagawa natin kung bubuksan natin ang ating mga mata sa ating paligid at makita natin ang ating sarili, ang ating mga kasalanan, at ganun din ang kasamaan na nasa ating paligid, at makita natin ang kabutihan sa ating kapwa, kabutihan sa ating paligid. Doon lamang tayo makakagawa ng unang hakbang tungo sa pagbabago. At ito'y magagawa natin kung kasama natin ang ating Panginoong Diyos. At kung ang lahat ng ito ay nasa atin na, doon maaari tayong lumapit sa ating Panginoon. Na ang paglapit sa ating Panginoon ay hindi lamang nangangahulugan ng pagdarasal o pagpupuri sa Diyos, kundi ang hinahangad ng ating Panginoon ay magbago, gumawa tayo ng ating paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa. Minamahal ko mga kapatid, ang lahat na ito'y makakamta natin. At dahil dito, dapat tayong magpasalamat. At sa ating pagpapasalamat, katulad ni Bartimeo, siya ay sumunod, naglingkod sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, marami na sa ating paligid ang naghihirap. Marami sa atin ang bulag. Kahit sila ay nakakakita. Nais lang magbago. Subalit naririto ngayon ang paanyaya ng ating Panginoon. Tawagin ninyo siya. Tayong lahat ay tinatawag ng ating Panginoon sa pagbabagong yan. At ito ay magagawa lamang natin kung bubuksan natin ang ating mga mata at makikita natin ang ating sarili. Makikita natin ang kabutihan ng Diyos. At dito lamang natin sa ating pagbabago, papapakinggan natin ang pananalita ng ating Panginoon. Humayo ka, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Pagkatapos ng blessing, dito Sydney ay may mga dalawa pong announcement, kaya kung maaari niyong tignan after the blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At suman niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay nagnanais magbago upang tayo makarating sa kalay ng ating Panginoon. Buksan natin ang ating mga mata. Tignan natin ang kabutihan sa ating paligid. Tignan natin ang ating Panginoon at doon natin makakamtan ang ating hinahangad. At ito ay pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayon tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.